ang Presidential Broadcast Service. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagkakatid ng mahalagang balita at impormasyon na buugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Pilipino. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:09 sa hapon. Giga sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintigo sa buos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hinabuo aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunod sa napituhan na sektor, mga panagpog ng balita, diri sa Iloilo, at mga bahid sa kabisayan nagkatundang mga balita na natipon sa sunod sa naligan ng 24 oras. Inyong mapatigaan sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS UC. Mayong hapon, ini ang Headliners Watch, Martes, Oktubre 28, 2025. Kanyang inyong tagbalita, Joseph Paul Nobleza Taros. Kagkaroon sa mga Pangulong binalaan. Radyo Pilipinas. 6th Western Visayas Health Research Conference ginbuksan na. Meat kag fish section sa Iloilo Terminal Market ginbuksan sa buong adlaw Oktubre 28. Market of vendors may pila ka panawagon sa city government sa pagbukas sa gin-rehabilitate nga super kag central market. May Raisa Tranyaskin pangunahan ng pagpanagtag sang emergency kit sa 153 ka barangay sa syudad. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 6th Western Visayas Health Research Conference ginbuksan na. Detalye sang balita, JP Herwas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Unahan ni Department of Science and Technology kang DOST Secretary Renato Silidon Jr. ang pagbukas ng 6th Western Visayas Health Research Conference. Ang aktibidad ginorganisa sa Western Visayas Health Research and Development Consortium kag ginahiwat kada 2 ka tuig. Ang karong tuig edisyon may tema nga AI for Health Research in Western Visayas kag nakasentro sa pagbuso sa paggamit sa makabagong teknolohiya para mapaayo ang health research and development na masolusyonan ang pila ka mga bihang sa health industry. Ang tatlo ka daw aktibidad ginakipan sa plenary session, research fora kag competition na ginapasakupan sa ginatos ka researcher o kung manalawsaw gikan sa academe, national government agencies kag pribadong institusyon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Meat kag fish section sa Iloilo Terminal Market ginbuksan sa buong adlaw Oktubre 28. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Hindi na mga makalsang karne kag isda sa bagong Iloilo Terminal Market kasunod sa ginhiwat ng soft opening sa fish and meat section. Natalana na pag-buksan ng masunod pang pwesto sa merkado publiko sa masunod ng mga inadlaw. Di man na pag-buksan ng Iloilo Terminal Market at Iloilo Central Market sa mga na October 30. Hindi matapos ang pagtayo sa naging sa rehabilitasyon pagi sa public-private partnership sa Iloilo City Government ng SM. Ilaman ka vendors na matamat na nag-tester sa ilang mga pwesto nga sa iluhan, matapos ang pagdimulo sa ilang mga store sa gawa sa mga building. Hindi malipod, yung mga adjustments sa vendor na si Ana Alag at pangpayag sa mga may kasulhayan naman sa ilang bahin at sa mga customer sa diyan na mga fully operational na ang Iloilo Terminal Market. Para sa Bagong Pilipinas, Junal Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Kapag patuman sang clearing kag no parking zone sa palibot sang Iloilo Terminal kag Central Market, ginandaan sang ICTTMO. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas News. Tugot kay performance ng Iloilo City Traffic Transportation Management Office ang clearing operation sa palibot sa duwa ka dalagto ng merkado publiko sa siyudad sa Iloilo, partikular sa Iloilo Central at Terminal Market sa tiyan na mga fully operational na ang merkado. Subo nga matamat na nga pagkuha ang mga stores sa palibot sa duwa ka merkado. Sunod ay ICTTMO Chief Retired Colonel Roderico Garbanzos, malapad na ang mga persada ay magbalik sa kinandang maruta ang mga depasero sa lakyan. Nagkapanganda man ang ICTTMO sa nakamalang soft opening sa October 30 sa diin magbukas ang duwa ka merkado. Sa abot naman ng Nobyembre 28, target ng buksan bilang parking area ang rooftop sa Iloilo Terminal kag Central Market kag sunod ay Garbanzos. Binabantayara sa lima ang gatos ng mga salakyan ang sarang maakomodar sa parking area. Dako naman ang magulig sini agad mahawanan ang mayroong mga dalanon kag mapaganagan ng problema sa trapiko malapit sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Public. Radyo Pilipinas News. Pila ka panawagon ng mga market vendors sa Iloilo Terminal Market o Consuper kag Iloilo Central Market sa pagbukas ang gin-rehabilitate ng mga merkado publiko. Sa isa ka press conference kag gintambungan na day Congresswoman Attorney Renico sang Kabataan Party List, Lucy Francisco sang Panay Consumers Alliance, kag mga market vendors sa Sanday Nelly Vigo, Francisca Erfe kag Alberto Destacamento, gimpresenta sa pila sa mga panawagon sa mga manugbaligya matapos ang ginihiwat kapag sinapol sa mga vendors ang Super kag Central Market. Takip sa panawagon sa city government ang pag-reinstate sang tanan nga manugbaligya unconditionally sa bago nga merkado publiko. Untaton ang pag-charge sang goodwill money, pagpatuman sang rent and fee increase, moratorium sa pagbukas sa merkado, pag-prioritize sa mga madugay na nga manugbaligya kag displaced ka market vendors kag hindi ang mga dalagkuan nga negosyo, himuon nga affordable ang market goods para ordinary nga konsumidor nga kadaman nga mga pigado nga Ilonggo. Dugang pa sa panawagon ng pagmintinas ng public ownership sa mga merkado kag pagpamatok sa privatization, public-private partnership kung corporate takeovers kag ang pagsiguro sa transparency kag accountability sa agreement sa tunga sang syudad kag mga manugbaligya. Payag ni Congressman Ko nga plano niya nga makigsapol kay Mayor Raisa Trenya sagod ipalabot ang concern sa mga vendors bukod sunod siya madamo sa ilang hindi pabor sa pila ka mga pagsulundan. Pasalig man niya nga hindi magpabaya ang Kabataan Party List sa mga manugbaligya tungtong nga malabot ang makatarungan nga proteksyon sa ila palangabuyan. Radyo Pilipinas News. Na isang bulak para sa selebrasyon sa Undas magasugod subong Oktubre 28 hasta Nobyembre 2. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Yara sa 340 na mga stores sa naprobahan sa Special Services Division para sa mga flower vendors na magabaligya sa bulak sa Pestang Natay. Impayag ni Hana Almira Rubio, Officer in Charge ng Special Services Division. First come, first serve ang basihan sa pagpili sa mga natagan sa permit. Dito magyan naman ng mga vendors sa lamang sa Executive Order No. 108 na magbaligya lamang sa area sa Milo Drive, Cosmini Street sa Aragano, Enix Life Street sa Molo, Oniato Street sa Kilid San Plaza ng Briao, Isnar Street sa City Proper, kag Rizal Street sa Distrito Sang Haro. Mag-umpisa ang baligyan ay sa Oktubre 28 kag madalawin tugtog Nobyembre 2. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, ginanunsyo sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council 6 nga paidalom sa Blue Alert status ang Operation Center sa pag-obserba sa tigkalalag sa buong tuig. Mag-umpisa ini sa Oktubre 30 tugtog Nobyembre 4. Sunod kay Office of Civil Defense 6 Director kag RDRRMC 6 Chairperson Raul Fernandez, katuyuan sa alert status nga masiguro ang talunsay nga koordinasyon sa mga ahensya kag local government units. Labi na ginalauman ang pagdagsa sa mga pumulong nga magabiyahe kag magapadulo sa mga sementeryo sa Western Visayas. Gimanduan man ni Fernandez sa mga LGUs i-activate ang ilang incident management teams kung may insidente magpakikangot gilayon sa Operation Center para sa talunsay nga koordinasyon kag response. Radyo Pilipinas
News. Right sa trend yan, sige ba una ng pagpanagtag sa emergency kit sa 153 kabarangay sa syudad. Detalye sa balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Report. Yung pangunahan ni Iloilo City Mayor resepsyon niya sa pagpanagtag sa emergency health kits sa 153 ka mga barangay sa syudad sa Iloilo. Ang mga emergency kits ng honor na pong aid kay BB aparatos na mga magamit sa mga residente sa tiyan sa emerhensya. Sumusultaw, di ka mahinig sa pagtunan sa promisa na biligan kay protektahan ng pumuluyo agad na biligan ang wala kayong lawas para sa Atipan Center. Lao naman ang pagpanghatag sa emergency kits sa ibang mga barangay sa syudad sa Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News. Turnover sa housing units ang National Irrigation Administration 6 sa 32 ka indigenous people families nga apektado sa Halao River Multi-Purpose Project Stage 2. Ang housing project ang namtang sa sitio Agburi, Barangay Cahigon, Kalinog. Sa din may 35 square meter single detached nga balay ini nga nahamtang sa 150 square meter nga lote kag may palangabuyan para mapasiguro ang economic sustainability sa mga benepisyaryo. Ang housing project kolaborasyon sa tunga sang National Housing Authority kag local government unit samtang ang Iloilo Provincial Government nagatag sa safe kag bastante nga water supply. Yara sa pag-turnover sanday NHA Regional Manager Engineer Rizalino Cabahog, NHA Iloilo Guimaras District Officer in Charge Engineer Rolly Baldomero, National Commission on Indigenous Peoples Development Management Officer Hazel Axe, NIA 6 OIC Division Manager for Institutional Development Steve Cordero, Cahigon Barangay Captain Jinky Lumugdang kag IP Housing Homeowner Association President Eduardo Lisa Sr. Nabtang buman sa kaybutan si Provincial Government Environment kag Natural Resources Office Chief Attorney Cesar Emmanuel Buyco nga nagrepresenta kay Governor Arthur Defensor Jr. Si Attorney Buyco ang chairperson sa JRMP2 Multi-Partite Monitoring Team. Radyo Pilipinas. News. Sa ibang panaton nga balita, DA Western Visayas nagpanagtag sa mga binhi sa mga mangunguma sang Panay kag Rojas City. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpanagtag sa binhi ang Department of Agriculture Western Visayas kung DAWV sa mga mangunguma sa Banwas ng Panay kag Rojas City. Ini kabahin sa quick response assistance ng Hensha bilang bulid sa mga mangunguma sa Capiz kapiktado sa pagbaha ng darasang Bagyong Ramil. Nagdulong ang DAWV sa 200 kasako sa bihi sa Rojas City, samtang 100 kasako naman ang ginpanagtag sa Banwasang Panay. Ang ginpanagtag ng bihi ng mga hybrid seeds na may variety ng NSIC RC222. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. News. Sa ibang panaton nga balita, naglabot sa 63 wanted persons ang naaresto sa Police Regional Office 6 sa ginpatayan nga focused police operations ukon birada semana halin Oktubre 20 to 26 sa Bugos nga Western Visayas. Sa nasambit nga numero, 19 ang most wanted persons na nagapangatubang sa mga kaso pareho sa homicide, rape, kag robbery. Top performing unit ang Iloilo Police Provincial Office na naka-aresto sang tulo ka most wanted person kag 18 ka other wanted person. Suno kay PRO6 Director Josefino Ligan, ini nagapakita sang paday nga pagpanikasog sang PRO6 sa pagdakop sa mga kriminal nga nagapanago sa layi. Nagapakita man ini suno sa opisyal sang epektibo nga police visibility, maskin pabasko nga intelligence coordination kag aktibo nga partisipasyon sa komunidad. Ginpanginbulahan man sang opisyal ang tanan nga operating units bangod sang ila dedikasyon. Radyo Pilipinas. News. Ados ang Leganes Municipal Police Station ang most wanted person sa Iloilo sa Barangay 216, Jose Abad Santos, Manila City. Ang suspect ginkilala nga si alias Gel, 44 anyos, residente sa Barangay Bahian, Tanay City, Negros Oriental. 2 counts of rape by carnal knowledge kag sexual abuse ang ginapangatubang sa suspect. Sunod kay Iloilo Police Provincial Office Director Bayani Razalan, ang pagka-aresto sa most wanted person sa probinsya nagapakita lang sang sinseridad kag dedikasyon sang Ilonggo Cops nga tagan hustisya ang mga biktima sang krimen. Wala unta tang IPPO sa paglagas sa mga ginapangita sang layi. Radyo Pilipinas. News. Mga oras sa Radyo Pilipinas alas 4:23 sa hapon aton pasudlon mga kabiyanan ang mensahe ni President Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN Summit. With you in the months ahead
as we bring the priorities Thank of the you, Your Philippines Excellency, for set of inspiring ASEAN to remarks. realization. We would like Your Majesty, Excellencies, ASEAN is our ship, and 2026 will be the year when we set full sail together towards our shared horizon, guided by the theme, Navigating Our Future Together. The Philippines will continue to fortify our peace and security anchors, strengthen our prosperity corridors, and advance people empowerment. These main priorities will serve as our compass, guiding ASEAN towards a future where peace, prosperity, and people remain at the heart of all that we say and all that we do. This reflects not just our aspirations, but our resolve to ensure that ASEAN's integration agenda translates into real opportunities for businesses to grow, for communities to thrive, and for progress to be inclusive, sustainable, and shared by all. In 2017, the Philippines steered ASEAN in consolidating its gains over the past 50 years. In 2026, as we commemorate the 50th anniversary of the Treaty of Amity and Cooperation, we will continue to champion peace and stability through dialogue, adherence to international law, and enhanced cooperation on traditional and non-traditional security issues. Our chairship arrives at a defining moment for ASEAN, one marked by both promise and complexity. Although the tides of change may be unpredictable, our compass must remain constant, anchored in cooperation. It must be oriented toward maintaining a stable and secure region, built upon a shared vision of an open, inclusive, transparent, and rules-based ASEAN regional architecture. With the Philippines at the helm, we will continue to ensure that ASEAN and ASEAN-led mechanisms and processes remain central. We, as ASEAN, will stand firm as the institution that serves as the driving force behind the region's evolving landscape. Our goal is not to diverge from past chairships, but to build upon the collective work of our predecessors. As we pledge our sustained commitment as chair, we likewise hope our vision will be shared amongst all ASEAN member states, the Secretariat, and all our external partners. It is in this spirit that I warmly invite you all to the Philippines. With our collective resolve, let us navigate into our future together. Maraming salamat po. thank you, Your Excellency, for inspiring remarks. Yan po ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa closing ceremony po ng ASEAN Summit, no, dito sa sinasagawa po sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ito po yung 47th Association of Southeast Asian Nations Summit and related summit. At matapos po ang 3 araw po ng high-level meetings at bilateral talks. Kabilang po sa mga nakausap ng Pangulo, si US President Donald Trump, yung Republic of Korea, at siyempre iba po pang mga bansa, no, sa ASEAN. Makasaysayan din po ang ASEAN Summit na ito, mga kababayan, sapagkat dito sumilang ang panibagong miyembro. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inyo nabatian si President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang mensahe sa closing ng ASEAN Summit. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Balik sa aton pagpangalaga diri sa Headliners Boss. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Probinsya sa Guimaras ang first leg sa 5-150 Triathlon Island Series sa masunod nga tuig. Ang official launching ginpatigan sa Pit Stop Hotel Barangay Alagiso, Cortan, Guimaras. Sending gipresentar ni Sunrise Events Incorporated General Manager kay Managing Director Maria Cristina Galaura ang 5-150 marker kay Governor Maria Lucille L. Nava. Sunod kay Governor Nava ang kaiwatan isa ka transformative nga tion para sa probinsya. Ang 5-150 hindi lang isa ka kompetisyon, kundi isa man ka kaiwatan nga mas makilalang Guimaras sa bilog nga kalibutan. Isa ka destinasyon nga hindi lang kilala sa matamis nga paho, kundi isa man ka panibago nga sports tourism destination sa Pilipinas. Ang inaugural 5-150 Guimaras mag-feature sa 1.5 km nga langoy,
40 km nga pagbisikleta kag 10 km nga dalagan. Napilian ang Guimaras mga matahong nga lugar kag mabasko nga suporta sa probinsya sa sports tourism. Hiwaton ang first leg sa 5-150 Triathlon Island Series sa probinsya sa Guimaras sa Marso 8, 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang nagpangibabaw ang mga chess players sang probinsya sang Iloilo sa nagapaday nga Batang Pinoy 2025 National Championship sa General Santos City. Sa diin nakakuha sila sa 3 ka gold, kagwa ka silver sa rapid kag blitz events. Nagpangibabaw ang 15 anyos na si Iana Angela Sotaridona matapos magdaog sa 2 ka gold. Wala man magpaulihi si Elian Summer Abangco matapos magdaog sa gold sa blitz event. Samtang daog naman sa King Lance Pamplona kag Faith Argenal sang 2 ka silver. Ginapabugal sang Iloilo Provincial Government ang mga nagdalaog nga atleta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Current quiz B angot sa consumer welfare giniwat sang DTI Iloilo. Detalye sang balita JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naghiwat ang Department of Trade and Industry kung DTI Iloilo sa Student and Parent Tandem Quiz B bilang kabahin sa selebrasyon sa Consumer Welfare Month sa mga tuig. Katiwan sa aktibidad nga mapasang ka naghihibalo sa mga konsumidor, partikular sa kabataan kag ginikanan tuhoy sa ila kinamatarong kag responsibilidad bilang mga bumalakal ang mga tagpasakop ginpamangkotoy sa consumer protection, fair trade kag sustainable consumption. Sa ulihi, nagpangibabaw bilang kampyon ang tandem ng Daniela Pareño kag Nelon Grace Pareño sa Ramon Avancelian National High School. Gininga darabal nga second placer sa San Gabriel Beramende kag Lourdes Beramende sa Colegio del Sagrado Corazon de Jesus. Samtang third placer sa Princess Breve San Juan kag April Rose San Juan sa Iloilo National High School. Ginpanginbulahan naman ni DTI Iloilo OIC Provincial Director Maria Dorota Chavez ang tanan nga partisipante. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para sa Radyo Pilipinas alas 4:30 sa hapon. Kagamitan itong manatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Martes, Oktubre 28, 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.